Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at kapots. Kamusta po kayong lahat? At eto muli tayo, no? Welcome dito sa Simple Tokis Vlog. Maraming salamat po sa walang sawang yung pagsubaybay at pagsuporta sa ating mumunting channel. At tayo po ay magbibigay ng maiksing opinyon, komento at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Once again, shout out po lahat sa inyo, and may God bless us all, may God bless our country, and may God bless and protect the Marcos administration from the kampon of kadiliman and their minions. So pag-usapan natin mga kababayan, ito pong si Pangulong Bongbong Marcos. Tinawag po siyang walang silbi, walang kwenta, no? Kung baga, sinasabi nila lame duck. Lame duck ang Pangulo, no? Yung papilay-pilay lang na pato, no? Kumbaga sa pato, hindi ka na nga nangingitlog, talagang wala kang silbi, no? Kumbaga ikaw ay palamuti. Di ba yung palamuti diyan, yung tukmol na vice presidente, mga kababayan, no? Ang kapal naman ng muka ng taong magsabi sa ating Pangulo na siya ay lame duck, no? Yan pong nagsabi na yan na isang akala mo napakagaling, napakahusay, halata naman na lang ito, naambunan ng pagiging diktador ng dati ninyong Pangulong Duterte o pamilyang Duterte. Maboka lang to mga kababayan. Akala mo naman napakatapang niya, yung pala wala namang yagballs, no? After ng election, panay pa ang banot niya sa Pangulo. Akala ko ba move on na tayo? Ha? Magtulungan na tayo. Di ba sabi ni Bato, tama na ba nga yan? Trabaho na. Si Erwin Tulfo sabi niya, makikipagtulungan po ako sa mga senador. Tama na. No, kung nanalo kayo, dinanalo kayo. Kung natalo kayo, accept defeat. Ganun po talaga. May matatalo, may mananalo. Depende sa tiwalang ipinagkaloob sa inyo ng tao, kaya binoto kayo o hindi binoto. Pero ikaw, yung taong nagsabing lame duck ang Pangulo, na walang iba kundi si Puganteng Harry Roque, ayun, no, hindi ka naman kandidato, Harry Roque, pero panay ang putak mo, no, nang aasar ka lang. Kasi bakit? Alam mo, no, na wala ka namang magagawa, hindi ka makauwi ng bansang Pilipinas kasi meron kang kakaharaping kaso. Kung talagang matapang ka, meron kang bayag, no? Sabi mo, hindi ka naman pugante, haharapin mo ang mga kaso mo. Nasaan ka? Ngayon, tinutokso ka ng mga dilawang kasi mabuti pa sila Dilima at yung ibang mga nasa grupo ng dilawan na pinahuli, pinakulong at ginawa ng kaso nila Digong, hinarap nila. Di ba? Si Dilima, halos 7 taon, pinakulong ni Digong na gawa-gawang mga kaso, mga kababayan. Pero si Roque, no? Alam niya, may ginawa siyang pagkakamali kaya tumakas ka, hindi mo kayang harapin. So, sino ang lame duck? Di ba ikaw? Kapal-kapal mo magsalita ng mga pang-aasar, pang-iinsulto sa administrasyong Marcos, pero nasaan ka? Ha? Ngayon, gawin din namin yung ginagawa mo sa aming Pangulo, tawagin kong tukmol ang VP Presidente mo. Yan, totoong tukmol mga kababayan. May pruweba. Bakit? Ano ba yung tukmol? Di silang word ng tanga at gago at boplax, mga kababayan. Biriin mo, sabi niya, nasa kadiliman ng bansa. Ha? Walang proyekto ang pang-administrasyong ito. Ha? Hindi marunong mamuno ang Pangulong nakaupo. Alam niya daw kung paano pababain ang presyo ng bigas sa 20. Pero hindi niya sasabihin. Kita mo? Di ba tukmol lang? Ha? Walang kaunlaran. Hindi niya nakikita, hindi siya nagbabasa, hindi niya pinakikinggan. Bakit? Tamad Di ba? Ano ginawa niyan? Gastos dito, nakaw doon. Puro pagsisinungaling. Mamamatay tao pa. Yung gusto niyang pataying tao na si Representative Joel Chua, ayun, kaharapin mo siya sa impeachment mo, gago. Di ba? Yan po yung mga Duterte at kanilang minions, no? Pag nasukol na,
layas na ng Pilipinas, magtatago na. Mga walang yagballs eh. 'Di ba? Lame duck ang pangulo. Baka ang vice presidente nyo ang lame duck. O si Digong lame duck oh. Bakit? Kung ano-anong pinagagawa para sa kanyang kaso, pinapa-DQ niya ngayon, yung sabi nilang, oy, i-excuse nyo na lang yung sarili nyo. Nung hindi sila kinatigan, pinapa-DQ yung dalawang judge. Mga tukmol talaga. O ngayon, anong po ang sabi dyan ng Malacanang True Palace Press Officer at USEC ng PCO na si Atty. Claire Castro? Sabi niya kay Roque, lame duck naman pala ang Pangulo. Bakit ka hindi umuwi dito at harapin mo ang kaso mo? O ayun, kaboom. 'Di ba? Roque, sagutin mo yung sinabi ni Atty. Claire. 'Di ba? Totoo naman. Kung walang silbi, mahina ang gobyernong ito. O, bakit di ka umuwi? 'Di ba? Sabi mo mahina, hindi ka huhulihin yan. Mahina eh. Walang pangil yung pangulong yan. O, di umuwi kang Pilipinas. Lame duck naman pala ang Pangulo. Gusto mo palitan mo ang Pangulo. 'Di ba? Oh, yung sinasabi mong EDSA revolution nasaan na, 'di ba? Oh, tapos mga kababayan, eto pa. Pinalalabasan na siya ng warrant of arrest ng Angeles City Trial Court. Oh, ngayon pag lumabas yan, anong sabi ng DOJ dati? Ipapadala namin yan sa immigration ng Dutch government para naman sa ina-apply niyang asylum sa sarili niya. Ano sabi ni Roque? It is unjust prosecution. Paano mo nasabing unjust prosecution? Dahil wala ka doon? Tanga ka, tukmol ka. 'Di ba? May pagkakataon ka para umaten ka, pakinggan yung kaso sa iyo. Kaso wala ka eh. 'Di ba? Anong tawag sa iyo? Wala, absentia ka. O, wala kang representation eh. Ang representation mo nandiyan ka sa Duterte Forest, puro ka daldal, animal ka eh. 'Di ba? Sabi niya unjust prosecution daw dahil ginigipit daw siya ng Marcos administration at isasama niya daw 'yon sa kanyang application sa asylum sa Dutch government. Tarantado na lang ang Dutch government, ang ilang immigration department kung kakatigang pa yung asylum request ni Roque. Kita nyo naman, hindi lang yan ang kaso niya. Meron din siyang kaso ng pangangangkam ng lupa at pagpatay doon sa abogado ng mga farmers na niloko nila. Mga peking titulo ng lupa ang binigay doon sa farmers para patayuan nila ng illegal pogo building nila. O buti na lang, wala nang illegal pogo. Yan din, isinumiti din yan sa Immigration Department. At meron tayo dyan na kababayang Pinoy na ngayon ay Dutch national na talagang haharangin niya ang asylum ni Roque. O ayan, ginigipit ka ba ng Pangulong Marcos? Kilala ba ni Pangulong Marcos yung Dutch national dyan? Biruin mo, bibigyan ka ng asylum, wanted ka sa Pilipinas, meron kang kaso, meron ka pang warrant of arrest. Ay nako, sa palagay ko hindi naman mga tukmol yung immigration dyan ng Dutch government, no? Malamang mas kakatigan yung warrant of arrest mo. Harapin mo muna yung warrant of arrest mo. Walang political persecution sa'yo, no? Mali yung ina-apply mong asylum, animal. Tingnan mo, tapos dapat makita pa ng Dutch government yung ginawa nyong video na peke. 'Di ba? Sabi mo, paano naman yung video namin ni Maharlika na peking pulburon? O dapat ganun na lang eh. Paano kapag kakatiwalaan ng Dutch government, isa kang liar, isa kang mamimeke, 'di ba? O, kaya ikaw Roque, ikaw ang lame duck. Saka yung pangulo mong nakahiga diyan sa dahig, sa kasipusit. Kayo ang mga walang silbi, mga ganid kayo sa kapangyarihan at mga tukmol kayo. O, naupunta naman tayo kay Dilima, mga kababayan. No, itong si Dilima, sabi nila, makukulong daw. Tuwang-tuwa po yung mga DD shit, no? Talagang inalipusta si Dilima. Na, makukulong ka na, balik kulungan ka na, huklubang matanda ka. Ganun po yung mga sabi nila eh. No? Ganyan talaga ang mga DDS eh. No? Mga ad hominem. Kasi mga bobo yan eh, mga tukmol yung mga yan. Oo. Dahil nga itong Court of Appeals, ibinalik po, ninali pa yung kanyang pagkakaano, yung not guilty. Binasura kasi ng branch something sa Marikina Regional Trial Court yung huling kaso niya na nag-recant yung si Ragos. Ang sabi doon, pinabalik eh. Kasi itong si Solicitor General Menandro Guevara na tao ni Digong, nag-file siya ng centuary.
kine-question yung decision ng Marikina Regional Trial Court. Hindi ko alam kung anong branch yun no? Ngayon, sabi doon, sa ruling nung Marikina Regional Trial Court, hindi maliwanag bakit binasura o pinakawalan si De Lima. Hindi pinaliwanag maigi ng korte o nung hurado. Ano yung dahilan niya? Kaya sabi doon, paliwanag nyo maigi. Anong basis sa batas bakit nyo pinapawalang sala si De Lima? Pero hindi po siya makukulong. Yung kanyang not guilty pa rin siya. Kasi hindi naman umantong sa kaso yan no? Ano lang siya, parang pinalaya. Pero hindi siya pinababalik sa korte. At marami pang legal recourse si De Lima. Kaya wag kayong magbunyi, kayong mga tukmol na didisit, no? Hindi naman pinababalik ng Court of Appeals sa kulungan si De Lima. Ito mga kaibabayan, itong pagro-ruling ng Court of Appeals, sabi nga nila, it is ill timing. Bakit? Kasi may ill intent na manira. Bakit? Kasi si De Lima, the day after natanggapin niya yung pag-i-include sa kanya bilang isa sa mga prosecutor sa impeachment ni Pusit, nilabasan naman ngayon siya dyan ng ruling ng CA. Di ba ang galing lang? Timing na timing. Bakit takot na takot kayo? Ayan ang tinatawag nyong political attack. Pero hindi po dyan natitinag si De Lima Di ba? Hindi natatakot si De Lima tulad ni Roque. Si Roque, yung yagballs niya nandito na sa lalamunan niya. Takot na takot mga kababayan. Pero si De Lima, sabi niya, I will face it head on. Hindi po siya babalik ng kulungan. At hindi yan mapapalayas ni Pusit bilang isa sa mga prosecutor sa impeachment niya. Tingnan niyo yung ginawa ni Pusit, di ba nag-revenge tour siya nung campaign period? Sa Maynila, 3 ang gusto niyang matalo, 1 lang ang di pumasok. Sa Bohol, wala. Sa Batangas, kay Congressman Jerbil Luistro, wala, talo si Pusit. Kaya she will face them on impeachment trial. Ang tanong kung a-attend siya, di ba? Ngayon, tinatry nilang patanggal si De Lima by putting her back to jail? No way, mga kababayan. Hindi pinababalik sa kulungan ng Court of Appeals si De Lima. Ang gusto ng Court of Appeals, ayusin ng Marikina Regional Trial Court kung anong branch yun, yung nagpalaya kay De Lima. May kulang po. Kaya wag kayong magbunyi kaagad. Takot na takot po si Pusit kasi alam niya, mabubulat-lat yung yamang tinatago niya. Paano niya ididepensa yung mga 125 million confidential funds na hindi disbursing officers ang nag-disburse. Akala mo abogado, hindi niya pala alam yung Republic Act na binayolate niya. Yung mga Mary Gay's Piatos, yung mga 1 million isang gabi na safe house, putang ina, para lang ay nag-short time. Kung ganun lang naman mag-short time kayo, magsogo na lang kayo, masarap pa pansit doon. Di ba mga kababayan, takot na takot kay De Lima. Paano naman si Chel Jokno? Anong gagawin nyo kay Chel Jokno? Isa rin yan na human rights lawyer. Susuhulan nyo si Jokno. Sabihin nyo, Jokno, lifetime na pag-aayos ng ngipin. Alang yan naman kayo, di ba? Bababuyin nyo na naman si Chel Jokno. Kahit na ano pa itsura ni Chel Jokno, makakaharap nyo pa rin siya sa impeachment. Ipakukulong nyo din si Chel Jokno dahil ayaw magpagawa ng ngipin. Kayo naman, no? Si Chel Jokno hindi nagjo-joke. Kaya nga, joke no. Don't joke me, okay? Kaya yari si Pusit, sasabihin din ni Chel Jokno, no joke, no joke. Di ba? Bakit no joke, no joke? Yan ang last name ko Joke no? Okay? Don't joke me, okay? I don't like joke. I'm a serious person, okay? Whatever ad hominem you throw in me, as long as you don't joke me, okay? Sino ang duwag, Roque? Sino ang lame duck? Si PBBM? O kayo nila Sara, Pusit at si Digong? Di ba? Kanino? Sino ngayon ang totoong lame duck?
balik sa inyo, ha? Ikaw tukmol na Harry Roque. Lame duck pala ang Pangulong Marcos. O ba't di ka pa umuwi? Bakit panay lang ang daldal mo dyan sa Duterte Pores? O mga hayop, di ba? Di ba? Kayo yung totoong hayop, hindi po yung mga bumibili ng 20 pesos kilo ng bigas. Kasi bakit? Nandiyan kayo sa Pores eh. Di ba? O mga wild animals yun nandiyan sa Pores. Mga patay gutom. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye bye. God bless.